Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Ngayong araw pong ito, ibabahagi ko sa inyo ang bagong kurikulum sa Filipino, ang Matatag Curriculum. Narito po ang balangkas ng aking paglalahad. Una, kaligiraan sa pagbabago ng kurikulum, kung saan tatalakayin po ang ginawang review at tugon sa naging resulta. Pangalawa, ang balangkas ng kurikulum, ang tuon ng pag-aaralan kada yugto at ang tampok sa matatag kurikulum. Ang pagpapaunlad po ng matatag kurikulum ng Filipino ay tugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa mapagbagong panahon. Ito rin ay nakabatay sa pilosopiyang Pilipino, teorya sa edukasyong pangwika at sa layunin ng kagawaran ng edukasyon na maghahanda sa mga Pilipinong mag-aaral bilang kapaki-pakinabang na mamamayan ng bansa at mundo. Pinagbatayan din sa pagbabago ng kurikulum ng Filipino ang mga naging resulta ng isinagawang pagsusuri sa kasalukuyang Curriculum 2016. Noong 2019 po, nagkaroon ng pagre-review ng ating intended curriculum. Ito ang mga nakatala sa ating gabay pang curriculum, kung saan isa sa pinagdaanang proseso ay ang pagtukoy ng essential at desirable competencies. Masasabi natin na essential kung ang mga kasanayang pampagkatuto ay kailangan ng mag-aaral para matutuhan ang iba pang asignatura at kailangan sa susunod na baitang. Samantalang desirable naman kung kabaligtaran nito. Sa proseso po ng ginawa naming pagsusuri, una, nagkaroon po ng pagmamapa sa mga mahalaga at kanais-nais na kasanayang pampagkatuto sa loob ng Curriculum 2016. Pangalawa, pagtukoy sa prerequisite na kaalaman at mga kasanayan upang maihanda ang mga mag-aaral sa mahalagang kasanayang pampagkatuto. At ang panghuli ay ang pagtatasa sa ugnayan ng prerequisite na kaalaman at mga kasanayan sa mga kasanayang pampagkatuto sa bawat aralin. Inalam rin po rito sa pagre-review kung may mga paunang kasanayan na kailangan para matutuhan ang kasanayang pampagkatuto, gayon din ang connection nito sa ibang asignatura. Sa ginawang pagre-review kasamang ibang guro mula sa UP Integrated School, mga punong guro, mga dalubguro at ilang tagamasid sa Filipino, mula sa kabuuang 2,378 kasanayang pampagkatuto, mula baitang 1 hanggang 10, nakapagtala tayo ng 1,770 na essential na kasanayang pampagkatuto at 588 desirable competencies. Mula po sa essential competencies, kinuha po natin dito yung most essential competencies na tamang-tama na ginamit po natin noong panahon ng pandemic. Makikita sa naitalang resulta na maraming kasanayang pampagkatuto sa bawat quarter at baitang. Bilang tugon dito sa bagong matatag curriculum, nilimitahan na ang bilang ng kasanayang pampagkatuto sa pamamagitan ng pag-angkla sa pangunahing ideya o ang tinatawag natin na big ideas. Ano ang mga halimbawa ng big ideas natin o pangunahing idea? Una, ang pag-unlad ng oral na wika sa mga unang taon ay nagbibigay ng tulay sa pag-unlad ng literacy sa paaralan. Pangalawa, ang wika ay isang kasangkapan para sa komunikasyon at pag-aaral ng iba't ibang asignatura. Ang pangatlo, ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng kaalaman sa wika at sa ugnayan nito sa pamamagitan ng pakikipagkomunikasyon gamit ang wika. Mula po sa mga statement sa big ideas, dito po lumabas ang tatlong domain kung saan ito po ay literacy, wika, at teksto. Mamaya po, himahimayin ko po ang bawat isa. Ang pangalawa pong resulta, paulit-ulit ang mga kasanayang pampagkatuto sa iba't ibang domain at baitang. Sa matatag curriculum po, nilimitahan na ang bilang ng mga domain sa bawat yugto at ang mga domain na magkakaugnay ay pinagsama. Isa po sa halimbawa nito ay ang mga subdomain sa baitang 2 hanggang 3.
Isa sa halimbawa nito ay ang pag-unawa at pagsusuri ng mga teksto. Sa matatag curriculum po, ito po ay under na ng subdomain na pag-unawa at pagsusuri ng teksto. Pero sa curriculum po ng 2016, ang mga subdomain po na pinagsama-sama, pag-unawa sa binasa, estratehiya sa pag-aaral, pag-unawa sa napakinggan, at kaalaman sa aklat at limbag. Hindi na po natin isa-isa yung mga ito bagkus pinagsama-sama natin ito sa iisang subdomain, ang pag-unawa at pagsusuri ng mga teksto. Panghuli ay hindi malinaw na nailahad ang paunang kasanayan o ang prerequisite skills sa baitang 1 hanggang 3. Ang naging tugon dito ay inayos ang mga kasanayang pampagkatuto batay sa pagkakasunod-sunod nito gamit ang macroscope o ang latag ng mga competency kasama ang mga tukoy na makrong kasanayan na dapat linangin sa mga tiyak na kasanayang pampagkatuto o competency. Ang macroscope po ay latag ng mga competency kasama ang mga tukoy na makrong kasanayan na dapat linangin sa bawat baitang. Ito po ang halimbawa ng saklaw at pagkakasunod-sunod ng learning competencies sa ilalim po ng mga subdomain. Makikita niyo po dyan na ang ilan sa mga kasanayang pampagkatuto ay ituturo lamang sa quarter 1, gamit lamang ang pakikinig at pagsasalita. Samantalang yung ibang kasanayang pampagkatuto ay ituturo sa buong baitang 2, buong quarter. Samantalang yung iba naman na mga competency ituturo lamang pagdating ng baitang 3. Samantalang po sa baitang 4 hanggang 6 na macroscope, makikita lamang ang mga bahaging may check kung kailan ito ituturo. Wala na po yung mga makrong kasanayan dahil yun na po yung mga subdomain. Mapapansin niyo po yung unang kasanayang pampagkatuto, ito po ay lilinangin mula quarter 1 ng baitang 4 hanggang quarter 1 ng baitang 6. May iba naman po na mahalagang kasanayan na ituturo lamang sa quarter 1, sa quarter 2 ng ibang baitang 4 o ng baitang 5. Ano ang pangunahing layunin ng asignaturang Filipino? Layunin po nito na malinang sa mag-aaral ang kasanayan sa literacy, kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-unawa sa iba't ibang uri ng teksto at pagbuo ng multimodal na may lubos na pagpapahalaga sa wikang Filipino at ibang wika sa bansa, kultura, at mga teksto o babasahin na magiging daan sa kanyang pagkatuto at paglinang ng ika-21 siglong kasanayan para sa kapaki-pakinabang na pagganap bilang makabansa at global na mamamayan. Sa balangkas pong ito, makikita ang tunguhin ng asignaturang Filipino. Ito ay ang makalinang ng Pilipinong mag-aaral na taglay ang ika-21 siglong kasanayan na may masidhing pagpapahalaga sa sariling wika at pagkakakilanlan. Narito po ang mga tampok sa pinagyamang curriculum o matatag curriculum ng Filipino. Mapapansin sa bawat yugto, nag-iiba-iba ang focus ng pagkatuto. Katulad na lamang sa unang yugto, para sa baitang 2 hanggang 3, ang focus ay literacy sapagkat ito ang yugto kung saan sinisimulang hubugin ang mga kinakailangang kasanayan ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng wika na nakapaloob ang mga makrong kasanayan at teksto na naaayon naman sa level ng mga mag-aaral o antas nila, susuportahan nito ang matagumpay na pagtatamo ng literacy. Mapapansin naman sa ikalawang yugto, baitang 4 hanggang 6, na ang focus ay ang pagkatuto ng wika. Ayan po, nakasulat po ng mas malaki ang focus sa kada yugto. Sa yugtong ito, inaasahan na magagamit ng mga mag-aaral ang payak at critical na literacy na kanilang natamo sa unang yugto upang mas mapaunlad ang kanilang kakayahang komunikatibo. Doon naman po sa ikatlong yugto, baitang 7 hanggang 10, ang focus ng pagkatuto ay ang teksto. Sa yugtong ito, inaasahan na magagamit ng mga mag-aaral ang kanilang mga natamong literacy at kakayahang komunikatibo
upang makapagsuri at makabuo ng iba't ibang teksto. Ang tatlong ito, ang literacy, ang wika at ang teksto, ay mga pangunahing ideya na magkakaugnay o pangunahing domain na magkakaugnay, makabuluhan at mahalagang maunawaan ng mga mag-aaral upang kanilang magamit at mapakinabangan hindi lamang sa loob ng paaralan, kundi pati na rin sa kanilang pangmatagalang pagkatuto. Ang tatlong domain sa Filipino na literacy, wika at teksto ay nagluwal ng mga subdomain na kasama ring inangklahan ng mga kompetensing kinakailangan ng mga mag-aaral sa partikular na baitang. Sa kasulukuyang curriculum, may 12 domain. Sa binagong curriculum, may 6 na lamang ito. Sa ikalawa at ikatlong yugto naman ay tig-3 subdomain na lamang mula sa siyam at 8 domain. Ito na po ang mga subdomain natin sa unang yugto. Kamalayan sa ponolohiya, ito yung kakayahang makilala, matukoy at maisaayos ang bahaging binibigkas na pangungusap at salita. Palabikasan at kaalaman sa salita, bahagi ng panimulang pagbasa na tuon sa pagkilala at pag-unawa sa mga nakalimbag na salita. Ito ay binubuo ng mga letrang may sariling tunog upang makalikha ng mga salita. Yung paglinang po ng talasalitaan, ito yung proseso ng pagtuklas sa kahulugan ng mga salita sa loob at labas ng isang konteksto sa pagpapaunlad ng pag-unawa ng iba't ibang teksto. Yung ikaapat, pag-unawa at pagsusuri ng mga teksto, ito yung kakayahang maunawaan at makapagbigay kahulugan sa binasa o napakinggang teksto. Sa gramatika naman, ito yung kamalayan at kasanayan sa paggamit ng wikang Filipino sa pasalita at pasulat na anyo batay sa tuntunin ng gramatika. At ang panghuli, ang pagbuo ng teksto, ang kakayahang maipahayag ang kaisipan at damdamin gamit ang wikang Filipino sa pagbuo ng tekstong pasalita at pasulat. Presentasyon. Ito po yung ating mga subdomain sa Key Stage 2 o ikalawang yugto. Kasanayang pagtanggap o receptive skills, sakop nito ang pagpapaunlad ng mga kasanayan sa pakikinig at pagbasa. Yung kasanayang produktibo naman o productive skills, ito yung sakop nito yung paglinang ng kasanayan sa pagsasalita at pagsulat. Yung pangatlo po, panonood at presentasyon. Ang bago po dito ay ang presentasyon. Ano po ba yung panonood? Sa panonood kasi, ito yung pagpapakahulugan at pagsusuri ng mga ideya o kaisipang ipinahayag sa napanood o nakita. Samantalang sa presentasyon o pagre-representa na dati namin ginamit, pakikipagtalastasan o pagpapahayag ng kanilang ideya sa pamamagitan ng iba't ibang media, kabilang ang mga chart, poster, diagrama, mga larawan, presentasyon sa video, sining visual, drama, at mime. Sa maraming mga kaso, ang pagre-representa o presentasyon ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral na maunawaan ang kanilang natutuhan at ipakita ang kanilang pag-unawa sa magitan ng presentasyon. Modal. Ano ba ang sinasabi nating pag-unawa at pagsusuri sa tekstong nasusulat? Ito ay ang paglinang sa kasanayan at kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsusuri ng tekstong nasusulat na kinapopalooban ng tekstong pampanitikan, impormasyonal, academic at transactional. Sa visual naman, medyo bago po ito, paglinang ng mga kasanayan mula sa pagtukoy ng mga elementong visual patungo sa analytical na pagtanaw at interpretasyon ng nilalaman ng teksto upang mapahalagahan ang kagandahan at kabuluhang ambag ng mga elemento sa teksto. At ang panghuli, ang paglikha at presentasyon ng tekstang multimodal, mapasok dito ang ilan sa mga kasanayan sa 21st century skills, pagbuo at paglikha ng mga target na resulta o mga produkto ng mga natutuhan sa mga kasanayan, sa pag-unawa at pag-aanalisa ng mga tekstong nasusulat, kabilang ang panitikan at akademiko at biswal na lilinang sa kakayahan ng mag-aaral na makinig, magsalita, magbasa, magsulat at manood upang matamo ang kahusayan sa pag-aaral ng iba't ibang tipo ng teksto na nakatuon sa panahon, kultura,
wika, media at teknolohiya na angkin ng mga mag-aaral ang pagka-Pilipino. Dito po, sa babasahin nila sa tekstong nasusulat, sa kanilang obserbahan sa tekstong visual, makakabuo po sila ng isang tekstong multimodal. Isa pa po sa tampok sa matatag curriculum. Kung sa kasalukuyan, itinuturo ang Filipino sa ikalawang markahan ng baitang isa, ngayon ang Filipino ay ituturo na simula sa baitang dalawa o ikalawang baitang. Ang asignaturang language at reading and literacy ang ituturo sa baitang isa na magsasanay din sa mga mag-aaral na malinang ang kasanayan sa pagsasalita at pagbasa gamit ang kanilang unang wika. Isa pang tampok sa pinagyamang curriculum o matatag curriculum, malaking pagbabago ang pagbabago ng tuon sa tekstong pag-aaralan. Nabago na po ang tuon ng teksto. Sa Baitang 7, dati regional na akda. Ngayon, mga teksto sa panahon ng katutubo hanggang sa panahon ng pananakop ng Espanya. Dati, Baitang 8 o sa kasalukuyan po pala, pambansang akda. Ngayon, mga teksto sa panahon ng propaganda hanggang sa panahon ng pananakop ng Hapon. Baitang Siyam, wala na po ang Asyanong akda. Mga teksto sa panitikan sa panahon ng kasarinlan hanggang sa panahon ng bagong milenyo na po ang ating mga babasahing panitikan. Sa Baitang 10, kasalukuyang kurikulum, pandaigdig na akda. Ngayon po, wala na rin po ito. Mga tekstong nakabatay sa panahon ng kontemporanyo o makabagong panahon. Ang lumabas po sa pag-aaral sa pagre-review po ng curriculum na ang Asyanong akda at ang pandaigdigang akda ay nagkakaroon lamang ng duplikasyon sa pag-aaral ng Ingles. Kaya po ito ay isa sa malaking hakbang na magpo-focus po tayo, ang Filipino, sa pag-aaral ng mga tekstong pampanitikan mula sa ating bansa. Wala pong ipinagbago sa pagtuturo ng mga obra maestra. Ang nabago lamang po ay kung kailan po ituturo ang El Filibusterismo. Ituturo na po ang El Filibusterismo sa unang markahan ng Baitang 10 para magkaroon ng pagtutuloy-tuloy mula sa pag-aaral ng Noli Me Tangere sa ika-4 na markahan ng Baitang Siyam. Isa pa po sa tampok sa binagong kurikulum kung sa kasalukuyan nakapokus lamang sa panitikan sa Baitang 7 hanggang 10, ngayon ang kurikulum na binago ay nakafokus na sa iba't ibang teksto, ang panitikan, informatibo, academic at transactional. Ang bilang din po ng competencies ay makikita ninyo sa slide. Ang baitang 1, wala po tayo sa matatag curriculum. Baitang 2, 94 na lang po. Baitang 3, 85 na lamang. Baitang 4, 72 na lamang. Sa grade 5, 80. Sa grade 6 po, 76. Sa grade 7, 28. Sa grade 8, 27. Sa grade 9, 25. At sa grade 10 po, 20. Kung dati po sa current curriculum, o 2016 Filipino Curriculum, mayroon tayong naitala na 2,378 learning competencies. Sa matatag curriculum, mayroon na lamang po tayong 507 kasanayang pampagkatuto. Paano po ito nangyari? Kung maaalala nyo po, ang 2016 SIGI po, nagkakaroon po ng pag-uulit ang mga kasanayang pampagkatuto hindi lamang sa bawat quarter, ganoon na rin sa bawat baitang. Hindi po totally na inalis lahat yung mga competencies na yon, kung papaano po nangyari, nakokonti na lamang ang bilang. Pagkos nagkaroon lamang po ng streamlining. Dahil kakaunti na po ang bilang ng kasanayang pampagkatuto, especially po sa baitang 7 hanggang 10, gusto ko po itong ipakita sa inyo para sa karagdagang kaalaman. Mapapansin niyo po ang ating mga subdomain na nandito ay sa baitang 7, 8, 9, 10, mayroon lang 4, mayroon lang 1, mayroon lang 2, mayroon lamang 7
kada quarter. Paano po ito nangyari? Ito po ang bilang ng competency ay yung mga general competency na nasa bandang itaas. Ipapakita ko po sa inyo ang halimbawa po ng learning competencies. Kung makikita nyo po, ang binilang po lang namin ay ang malaking competency. Ito po yung nasusuri ang mga detalye ng teksto para sa critical na pag-unawa. Hindi na po namin isinama ang bilang ng A, B hanggang E. Yung pong nakakulay pula, yung po yung pangunahing kasanayang pampagkatuto. Yun lang po ang aming ibinilang. Samantala yung nasa ibaba po, ito na po yung mga pantulong sa guro na i-unpack po yung mga kasanayang pampagkatuto. Ito po yung pantulong sa kanila para i-unpack po at ano po ang dapat na ibigay na kasanayan sa mga mag-aaral. Kaya po kumaunti ang bilang ng kasanayang pampagkatuto sa baitang 7 hanggang 10. Gusto ko rin pong ibahagi sa inyo yung pamantayan sa bawat yugto. Ano po yung inaasahan pagkatapos ng baitang 3, sa dulo ng baitang 6, at sa dulo ng baitang 10. Sa unang yugto po na ipamamalas na mag-aaral, yung katatasan na po niya sa paggamit ng wika, kakayahan po niya sa pag-unawa, at kanyang kasanayan sa pagsulat gamit ang wikang Filipino na taglay po yung kritikal na pag-iisip at pagkikipagkomunikasyon. Sa baitang 6 po na ipamalas ng mga mag-aaral, ang pangunahin at kritikal na kasanayang panliterasi at ang komunikatibong kasanayan sa Pilipino gamit sa talastasang may iba't ibang layon, kalahok at konteksto. Nagagamit din bilang pantulong na wika sa pagkatuto ang mga kasanayan sa ibang asignatura na ipakikita ang mapanuring pag-iisip at pagpapahalaga sa pamanang kalinangan at iba pang uri ng tekstong angkop sa antas at pag-unlad ng teksto. Sa dulo ng baitang 10 naman, nagpamalas na mag-aaral ang kasanayang komunikatibo sa wikang Filipino bilang wikang intelektualisado tungo sa multilingual at multicultural na literacy sa pagkatuto at pagbuo ng mga teksto sa magitan ng tekstong nasusulat, visual at multimodal para sa pagtamo ng makabayang edukasyon. Dito po sa pamantayan sa unang yugto, inaasahan po natin yung mga mag-aaral na mahusay na po sila magsalita ng wikang Filipino. Sila po ay nakababasa na rin at nakasusulat o nakabubuo ng mga teksto, mga simpleng teksto po. Samantalang, yung po kanilang mapag-aaralan sa unang yugto, ia-apply po nila ito sa ikalawang yugto. Sa ikalawang yugto po, dito po, mahahantad po talaga ang mga mag-aaral sa pag-aaral ng wika kung saan kung dati po ang pag-aaral ng wika ay puros gramatika, ngayon po paano na po ito gagamitin sa isang konteksto. At yung napag-aralan po sa unang yugto at ikalawang yugto, yun naman po yung pundasyon para po masuri nila at karoon sila ng analisasyon sa mga pag-aaralan nila sa ikatlong yugto, lalo na po yung iba't ibang uri ng teksto. Tandaan ang dalawang salitang ito, kumpleto at magkakaugnay. Dapat kumpleto ang mga subdomain sa gagawing aralin. At magkakaugnay ang mga pipiliing kasanayang pampagkatuto sa pagbuo ng aralin. Maraming salamat po. Muli ko pong sasabihin, palaging isang biyaya ang maglingkod sa bayan.